Panginoon talaga yung number one. At saka yung pangalawa, sipag at syaga. Sipag. Papagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Yan partner, sa araw na to, andito na naman tayo sa Purok 5, Katanggawan, General Santos City at kasama natin yun ng may-ari partner ng isang farm resort, si Sir Arman Ludovici. Kaway-kaway tayo Sir Arman. Ayan, sa umagang ito mga idol, very inspiring story po. Alamin po natin, isa po siyang vegetable vendor partner. Yun. Nagkaroon na ng resort. Yan. After ng siguro accumulating income. At the same time, ang resort niya po partner, meron din mga edible or puno din ng mga gulay. Ayun, at napakaganda partner dahil talagang interesting ito partner, no? So sobrang tagal na naging vegetable farmer, vegetable naging vendor. Tapos ngayon, yung mga product niya nasa mall na partner. Ito yung very interesting na pwede nyo pong sundin yung mga technique nila, yung mga totoong mga Inday. Please do subscribe no sa channel namin and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques. Partner, umpisa na natin. Yes, partner, first time kong nakapasok sa isang resort kung saan may tilapia, may hito, iba't ibang klaseng gulay, partner. Yan. Alamin po natin mga idol. Sir, paano kayo nagsimula as a vegetable vendor at the same time nagkaroon ng resort at yung resort nyo tininaman nyo ng mga gulay at saka may mga isda pa? Sir, yung una-una kasi yung parents ko, talaga, nasa gulay talaga yung nila, environment nila. Tapos dun sa Alunan, Bagsakan, nagtinda kami dun ng gulay. Hanggang nakilala kami sa doon sa Bagsakan na wholesaler ng gulay. Una-una talaga yung carrots. Yung carrots talaga nag-umpisa. Doon kami sumikat sa carrots. Kami mga naging supplier sa halos lahat ng mall sa dito sa Jensan. Yun. Hanggang dinagdagan ng ibang items, dinagdagan ng sibuyas, bawang, hanggang siguro pagdating ng SM dito, kami yung nakita, so ganon. Yung mall ba? Nag-apply kami doon, nakapasok kami kagad. Ayun. So, ganun pala yung technique partner. So, kumbaga, naka-stabilize na sila. Kumbaga, nakapagkaroon na sila ng name yung sa papa niya. Sir, ano ba yung technique ng papa niyo dati? Nagiging farmer ba? O talagang vendor lang kayo? Farmer talaga sila ng carrots dati. Tapos nagtinda sila, nag-deliver nila dito sa Jensan. Yun. Tapos nakilala sila. Then dati yung papa ko kasi yun, barangay official. Tapos ako yung panganay. Yun. Busy siya sa barangay. So ako yung asikaso ng stocks niya. Hanggang na busy siya, binigyan niya sa akin yung business niya. Pinamana na. Wow. So, at least partner, tuloy-tuloy. Sa ngayon naman, sir, 'di ba? Kasi syempre, alam naman natin yung mga vegetable vendor is minsan mahirap kasi perishable, partner. So, kaya medyo maganda sana ang medyo may allowance ka sa pricing. So, dito sir, from vegetable vendor, paano kayo nag-shift or nag-transition na magpatayo ng resort, the same time lagyan ng mga gulay yung resort nyo at saka isda? Ganito kasi sir, wala kasi sa plano yung resort. Mahilig lang kasi magpasyal sa mga resort. Okay. Siguro nag-ambisyon ako balang araw. Magkaroon ako ng ganito. Yung kalaunan, yung asawa ko na parang nagkasakit dun sir ba? Itong farmer ko, nabili ko to. Yung ito, kita mo yung bahay niyan. Tinayo ko yan para doon sila magstay yung asawa ko kasi fresh ito dati, maraming mga puno ng kahoy. Para ma-relax siya. So nilagyan namin ng room ganon, tapos pasyal dito yung barkada niya. Dandahan lang nilagyan ko ng landscaping yung sa babaw ganon. Tapos hanggang na-open na sa public. Hindi pa, yung mga barkada ko nagsabi na lagyan mo to ng basketball para habang nag-stay tayo dito, lagyan natin ng court. Lagyan ko ng basketball. Tapos kulang man yung yung siyempre yung basketball 10. Siguro mga 20 kami nung punta dito, magstay yung mga yung mga ibang bisita. Mga barkada. So nagbili ako ng bilyaran para makaano din sila. Sinabi nila na
kulang pa rin. Parang kulang na lang ng ano to, swimming pool. Yun, lagyan ko ng swimming pool. Medyo malaki-laki naman yung gasto ko. Personal use lang yun. Oh, personal use, hindi nakaplano. Ah. Parang malaki na yung gasto ko ba? Paano ko makabawi? Yun, sinabi ko na, lakihan na lang natin. Landscape natin ng todo-todo para may pagpasok. Yun, naging resort na siya. Ayun, doon na nag-umpisa. Doon nagsimula ang resort. Oh, so baga katawaan lang. Usually ganun, no? Blessing in disguise yung pag nangyari. Kasi hindi mo naman ina-expect. Pero dream niya kasi, yung pangarap, pangandoy, no, pagkaroon ng ganito. Dahil nga sa isang, kumbaga, merong experience na nangyari sa wife niya. So ginawa niya ito, tapos hanggang saan napunta. Sir, mga ilang years niya na itong ginawa yung pagkakaroon ng ganitong business? Mahigit, na sir, mahigit 7 years na. So yung ganito. Oo. 7 years na to nakatayo. Oh, yes sir. Doon sa gulay, matagal na. Sa gulay, matagal. Mga ilang years na yun sa gulay bago kayo nakapunta dito, sir? Mga gulay. Oo, sa pag-vegetable nyo. Binata pa ako sa gulay. Siguro, mga 30 years na siguro. 30 years na. 30 years na. Hindi basta-basta. Hindi pa tayo pinanganak. Hindi pa. Joke. Hindi, partner, ito. Ang nangyari kasi mga totoong mga Inday, so kumbaga na-establish talaga nila yung name nila. So hindi kasi basta-basta, partner, pag nakapasok ka sa mall, ibang level na yun eh. Yes. Kumbaga meron ka talagang tinagawang trademark nyo na, no, dapat quality andun lahat, no, hindi pwede na hindi maganda yung product na display mo doon sa isang mall. Kasi nga yun yung pinaka gusto ng mga mall, ng mga consumers natin. So dito sa kanila, sila pala yung nagpo-produce. So sa ganun ba naman katagal, 30 years, partner, sigurado marami na siya naipon. Ganun talaga. Paano naging ganun, sir? Paano nag-ipon ba talaga? Ano ba? Ipon utang. Ipon utang. Hindi sir, meron din. Pumunti. Napundar talaga. Ayun. Meron tayong napundar na lupa, bahay, ganun. Sasakyan, ganun. Yan. Yun ang pinakamaganda kasi, partner, sa mga na-feature natin, usually kasi mga farmer, vegetable farmer, minsan sobrang swerte talaga sa gulay. Pero minsan nga lang, mabawian ka naman kapag ang presyo is bumaba. So, if vegetable vendor ka naman, at least makontrol mo kumbaga ang pagkalugi, partner. Kasi halimbawa, pag bumagsak ang presyo, mag-adjust ka ng presyo mo para at least hindi ka pa rin lugi. Pero dito, sir, sa iyong resort, kasi 7 years na po ito. So, how come na nag-come up sa idea nyo na lagyan ito siya ng mga gulay like ganito? Siyempre sa atin, partner, ang mga atsal sa bundok lang natin makikita. Dito, lowland, General Santos City, pero may mga atsal. May sitaw, may mga kalamansi, pipino pata ito last, di ba, sir? Mga to sir, mga 10 klaseng gulay. Oo, dito. Ito may sibuyas daw, may lugbati. Hindi ba kanta sa Bahay Kubo yung kanta na kumpleto lahat dito? Hindi man lahat kumpleto, Hindi, pero hindi. nasa 10. Pero paano nag-come up sa idea nyo, sir, na lagyan ito? Ito pala ang resort nila, mga idol, is AG Edible Farm Resort. So, paano nag-come up sa idea nyo lagyan ito ng mga gulay? Kasi edible kasi sir mas dati ito sir, bulaklak. Ito lahat bulaklak to. Medyo naghina yung tourism natin ngayon. So nilagyan ko na lang ng para mapirahan pa. Ayun. Kaya ganon. Kaya may gulay. Kaya may gulay. Na-utilize yung area. Tsaka partner, ang nakakatuwa dito kay Sir Arman, talagang natumpakan nila yung presyo kasi ngayon 250 yung kilo ng atsal. Ngayon 250. Ang daming bunga. Yan. At saka hindi lang 250. Magkano ang benta mo sa mall, sir? Mahigit 300 sir. Mahigit 300. Ayun, so ibang level pa talaga. Mas maganda. Ayun. Pero partner ito kay Sir Arman, nagkukasyon lang sa akin, partner. Kasi karamihan talaga sa mga farmers nagiging experience nila yung pagka-failure, no? So, sa puntong ito, first time po namin nakapunta sa isang farmer na ibang level. Kasi kung magpapatayo ka ng ganito kalaking farm resort, isipin mo, partner 2.7 hectares to. Parang hanggang dinevelop niya. Sobrang tagal, partner Sir Arman, ano pag-shift nyo from bakit naisipan nyo na mag-farm vendor na lang, hindi na kayo naging farmer, hindi na kayo nag-farm? Ano bang kaibahan? Sir? Yung pagiging farmer nyo sa giging vegetable vendor. Hindi man ako sir, hindi ako nag-stop ng farm vendor hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oh. So, bakit naisipan nyo na mag-farm vendor na lang, hindi na kayo nag-focus sa pagpa-farm? Kung baga kayo na lang nagkukumprada, ano ba yung advantage nun? Kasi medyo matagal kasi yung income sa ganito sir, yung farm. Nasa mag 3 months, 4 months. Pero pag ganito na yung natin, yung
edad natin, medyo hanap-hanapin natin yung mga tanim, magandang tingnan, makawala ng stress. Kaya nagano ako ng farm. Nagtanim ako ng mga gulay. Yun. So yung partner. Pero still farmer pa rin siya kasi nagpa-farm siya. Hindi lang naka-focus lahat-lahat dito. So ang Sir Arman, so pag vegetable vendor ka, ibig sabihin less ang chance na malugi ka o may chance din. Meron din chance. Oo. May din chance. Bilhin mo yan, masira din. Marami din kang kalaban. Ganun. Bilhin mo ng 100. Akala mo, tinda mo doon. Kung sa mall, wala talagang dyan. Kung doon sa palengke, bilhin mo ng 100. After 1 hour, may maraming magdating. Halimbawa, repolyo, carrots, may magdating. Patsal. So, ibenta mo na lang ng mura para hindi masyado totally lugi ka. Yun ang Ay, ganun pala. Disadvantage. So, disadvantage. ngayon natin nalaman partner, akala natin puro advantage. Pag dumating pala ng maraming stock, yung 100 na nabili mong nauna, pwede mo maibenta yun ng 80 na lang. Mas So, lugi ka ng mababa 20. Lugi ka ng 20. Mas mababa pa dyan. Oh. Kaysa mabulok na lang, ibenta mo na mura. Hindi lahat. Meron din na pagkataon na kuhain mo ng 100. So, sa tingin mo lang kalaban, benta mo ng 200. May 1,000 kilos ka. Laking kita na, di ba? Pag walang dumating na bago. Parang Ayun. ganun. So yung partner, talagang Napilo din pala. kakaiba din. So pag-usapan natin yung sa the next natin na part video sa kanya, partner, kay Sir Arman. Sir, balik tayo dito sa farm resort mo. Sir, sa 7 years na nagkakaroon ka ng farm resort, gaano kahirap? Maganda ba o mahirap ba? Marami bang challenges? Ano ba yung life dito sa pagkakaroon ng pagkakaroon ng farm resort na ganito? Dito sa farm resort, mahirap at saka enjoy. Yun ang experience natin. Kasi mahirap, palabi ka lang labas ng pera. Enjoy, kasi makikita mo yung mga customer na ang ganda, ano sa'yo ba? Magsabi ang ganda pala ng area dito, no? Behind yun na istorya, magkano ba yung gasto, ganun. Ang laki lang kita, sabi na, mayaman yung may-ari dito, may chopper daw, ganun, no? May chopper pa. May helicopter yan. May helicopter, no? Hindi nila, mahirap din. Yung ROI, mahirap. Pag ganun, seasonal lang kasi yung pag ganito. Ayun. Sir, sa mga magtatanong at saka gusto mag-visit or mag-utilize ng inyong EG Edible Farm Resort, ano ba to, open for public or Saturday, Sunday? Ano pong style dito? Schedule ba, no? Open ito for booking, sir. Booking. Exclusive lang. Exclusive lang. Hindi na kami nagatanggap ng booking. Ayun. So, paano kanila makontak, sir? Anong contact number po? Ibigay ko lang sa inyo mamaya, sir. Sige, i-flash lang po namin sa screen po mga Ayun idol. lang, yung contact number. Contact number. Sige po, Yes. ayan. So, para sa mga gustong mag-booking. Ayun. So, yun ang gagawin natin. So, sir, ano ba yung ma-share mo ba dito sa farm mo na tingin mo pwedeng i-share sa kanila? Tingin po kayo dito sa camera. Sige, para at least malaman nila na anong mayroong ma-offer mo dito sa farm mo. May tayo dito, sir. May mga, kung gusto sila mamimili ng ng atsal, meron. Mga gulay, meron tayo. Pantat, tilapia, meron tayo. Kung gusto nila mag-enjoy, magpunta sila dito. Magpabook lang sila. Ma-enjoy nila dito kasi may mga basketballan, may mga bilyaran tayo. Tapos, pwede silang mamingwit pag nakabook na sila. Yes, swimming pool din. May swimming pool. Yan. Magkano ang kilo pag nagbingwit po sila ng tilapia, nagbingwit ng hito? Mura lang, sir. 150 lang bigay ko dito. 150 lang, market price lang. Market price lang, mura lang. Ayun. Live pa yun, live, buhay. Yes, sir. Sila lang yung magluto. Yun, maganda. May lutuan din pala dito. Meron, sir. Meron. Ayun. Tapos anong gulay na ma-offer mo na meron kayo dito ngayon? Meron tayong sitaw, pipino, atsal, sibuyas dahon, alugbate. Meron tayo dito. Yan? Fresh. Sila yung mamimitas. Ayun. Ayun. So bigas na lang dadalhin nila. Pwede. Bigas na lang. Pwede partner. Tilapia mo, may pipino na doon, may sibuyas na. Ihaw mo na yun doon mamaya. Tuyo na lang dadalhin mo, suka at saka bigas. Baka libre pa yun pag meron dito, sir. Libre pag Suka. Ayun. So yung mga totoo mga Inday, talagang nung pagpasok namin dito, medyo kasi papasok partner, no, sa Katanggawan, Purok 5, Katanggawan, General Santos City. No, along the way lang, yung farm ni Sir, nag-iisa yan dito sa kanilang area. Nag-iisa, sir, di ba? Yes, sir. Isa lang yun AJ Edible Garden Resort. Yun. So, yun, punta kayo dito mga totoo mga Inday, sa mga malapit lang. Kasi,
pag may mga events, may mga, kumbaga, may mga birthdays, no? May mga, kumbaga, wedding, yan. May Pwede, mga room tayo, sir. may mga rooms. Kasali na yun sa package. Yung isang room lang. Isang room. Sa Okay. package. Yung So, mga cottage, libre na. Libre na. Yung mga open cottage, libre na. Yung mga function hall, okay. Libre na. Yan. Swimming pool, libre din. Libre lahat. So magkano ang range noon sir sa per overnight? Pag kung gabi, sir, is 12K. Free Okay. na yung isang room. Oo. Yung mga open cottage, free na yan lahat. Lahat dito. Kahit mga 200 katao, kasya. 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 12K lang, mura na. 12K, mura na. Tapos Mm. sa umaga, Sa umaga, pag day tour, day tour is 8K. 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 Okay. Pero So, yun din yung isang room. libre na isang room. Mm. Oh, ano ba yung day tour na yun sir sa isang araw? From, sir, 7 AM to 5 PM. Okay. So ganun na. So pwede yun, may birthdays. Ayun. Team building. Pwede din. Mm. Dito ka, partner. Dito ka. Para Ay, hindi Parang malayo na tayo doon na ano. hindi ka na makita. So yun mga totoo mga inday. So napakaraming ano dito yung mga tawag nito, mga dragon. ito, mga plastic. Ayan. So yung mga totoo mga inday. Sir, ano ba yung ma-share mo sa ano mo pa sa experience mo dito sa pagkakaroon ng farm resort? Meron pa ba na hindi mo pa na-share? Dun sa mga ito parang kasi itong resort ko parang anong tawag nito yung backyard farming ba. Pwede na ma-apply nila sa bahay nila na magtanim sila ng maliit lang ganito sir. Tingnan makita natin yun sir yung alugbati. Kunti lang. So, tanim ka ng maliit na alugbati, maliit na konting space lang na atsal. Maka-budget ka na, 'di ba? May mga pipino kayo tingnan mo yung mga ano yan sir, nasa gilid lang. Ginagawa naming bakod yung yung pipino. Pati sa atsal, sa gilid may atsal. Nasa gilid lang, May atsal. Pwede natin i-apply yan sa mga sa personal na mga sa bahay. Oo, consumption. Consumption. At Dito least- din kalamansi, atsal. Sa gitna mayroon ng talong. paturok na talong. multi-cropping tapos meron pang sibuyas dahon. May sibuyas dahon pa pala. Dami. So na-use talaga yung lupa partner, hindi nasasayang. Napakagaling talaga kaya very successful. Hindi basta-basta partner itong farm garden resort. Alam mo, it cost siguro ilang milyon yan. Napakalaki. Parang sir, patayo. Oo. Sa tingin mo sir, may, ano ba, kumita ba o masaya lang? Ano yung nangyari sa 7 years? Sa first 3 years, kumita siya. Kumita. Oo. After nun, medyo na. Kasi nga nag-pandemic. Pandemic, tapos parang crisis talaga ngayon. Ayun. Tapos marami na din yung naggawa ng mga farm resort. Farm resort. Ayun, Marami. sobrang dami na. Marami. So, So, sa amin, yung ginawa ko kasi para hindi masyadong malugi, so yun, nagtanim ako ng gulay. Para kung walang pumasok, may harvest kami. Oo. May Sustainable Oo, pa rin. walang problema. May pangsahod din ako sa tao ko. Yes. Mm. May pang-deliver ka pa sa Oo, mall. may pang-deliver pa. Ayun. So, pag-usapan po natin partner sa partner kung paano inalagaan yung mga gulay, iba't ibang gulay sa Bahay Kubo, andito na ata lahat sa farm resort. Ayan, tsaka baka possible na ituturo sa atin ni Sir kung ano yung diskarte niya din. Siyempre, para malaman din nila kung paano niya ginawa yung pagiging successful sa ganitong larangan ng business partner. Yes. So, hindi basta-basta eh. So, most of us, mga napuntahan natin, puro karamihan, nagkaka-failure talaga. No, may panalo, pero marami talaga talo. Talo. Oh, pero si Sir, talagang nakikita mo sa mukha niya, parang tuwan-tuwa, panalo. Eh, ang dami kasing tanim partner. Halos lahat ng sulok may tanim eh. Ayun. Sir, Arman, ano ba yung best advice mo sa kagaya mong farmer na naging vegetable vendor at ngayon farm owner na, resort owner na? So ano ma-advise mo sa kanila, Sir? Baka, siyempre, inspired na sila sa iyo kagaya mo eh. Una-una, magano talaga tayo sa Panginoon. Yun lang ang Sa Panginoon talaga yung number 1. At saka yung pangalawa, sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Yun lang. At saka magtingin-tingin din na kayo sa mga YouTube, kagaya ninyo, mga idol, mga Pinoy Palaboy, mga idol. Kita natin yun, mga ano dyan, mga idea. Okay. Marami kang makuha ng idea. Nakatulong din sila. Ayun. At saka mga idol, si Sir Arman pala is isa nating attendee partner sa Mindanao seminar natin sa Bioflock. Ayun. Sa Kidapawan. Yes. Bisitahin natin mamaya mga idol ang kanyang Bioflock sa tilapia at saka hito doon mamaya.
So yun mga mga Inday, so sana na-inspired kayo namin ni Sir Arman, partner. At please don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe ang channel ng Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan sa mabivisit namin kayo kagaya ni Sir Arman. Ayan, partner. Yan. So maraming salamat mga idol kung nagustuhan niyo po yung ating video at na-inspire po kayo mga idol. Please like na yung ating video at saka i-share po para marami po makapanood. Ayan, so Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner, iba't ibang diskarte, iba't ibang farmer techniques, iba't ibang farmer hero. Pero pag sunod yung diskarte nila, possible po yun din ang magiging resulta. So mula yan dito sa Purok 5, Katanggawan, General Santos City, kasama natin ngayon ang successful farmer natin, vegetable vendor, no? Si Sir Arman Ludivisi. Kaway tayo, Sir Arman. Yes. Maraming Happy farming salamat. po. Happy farming. Bye-bye!